So, takot na sila. Kaya nga palaging kung naririnig mo sa lahat ng balita, palagi na lang nananawagan yung mga impeachment complainants na yan na pabilisin yung process. Kasi nga, malapit na yung eleksyon at hindi na yan mabibigyan ng panahon kasi hindi sila nakakasiguro sa 20th Congress kung pabor pa ba yung mga congressmen sa impeachment. Naku, may kinatatakutan pala tong mga impeachment complainants lalo na yan si Franz Castro kasi pag hindi natuloy yung impeachment complaint nitong Congress na 'to, kasi delikado pag sa 20th Congress pa 'to mangyayari. Let's go ahead and watch this. Wearing peach-colored ribbons, groups pushing for the impeachment of Vice President Sara Duterte gathered for a mass at the EDSA Shrine on Thursday afternoon. The endorser of the first impeachment complaint says dilly-dallying on the matter has emboldened the Vice President running for president and maybe. So, sabi ng yung mga first impeachment complainants, sabi nila yung pag-delay daw ng impeachment proceedings ay nagbigay lang daw ng alam mo yung boldness or nagbigay lang daw ng lakas ng loob kay Sara Duterte na tumakbo sa 2028. So, ayaw nilang mangyari yun. Gusto talaga nilang i-pursue. Gusto talaga nilang madaliin yung impeachment complaint kasi alam nyo guys, natatakot sila na, alam mo, maging presidente na si Sara Duterte. Kaso, lagot talaga sila eh. Kaya, pinupush talaga nila yung impeachment kasi pag na-impeach si Sara Duterte ay hindi siya pwedeng tumakbo for president. Kaya, nananawagan na sila no sa mga mambabatas natin kasi takot sila maging presidente si Sara Duterte. May be viewed as tolerating alleged abuse of power. Ang panawagan natin sa leadership ng House of Representatives, huwag magpadala sa takot. Bunga ng mga pressures na narinig at naranasan natin itong mga nakaraang panahon. Nako, sabihin mo lang na huwag matakot. Hindi naman ikaw yung tumatakbong congressman. Hindi naman ikaw yung tatakbo sa midterm election. Nako naman, hindi talaga maiwasang hindi matakot yung mga mangbabatas natin. Kasi imagine, INC pa lang yun 1.5 million. INC lang yun. Hindi pa kasama doon. Alam mo yung may nag-comment sa video ko na lahat ng Muslim pro Duterte. Imagine mo yung mga Muslim people natin dito sa Pilipinas, kung ilan sila. Imagine mo yon. So kung isang congressman, i-endorse niya yung impeachment. Tapos, so hindi siya iboboto ng lahat ng pro Duterte. Hindi sila marire-elect. Yun yung problema doon. Hindi kasi yung mga complainants, kuda lang sila na pabilisin. Hindi nila alam yung mga, alam mo yung wala silang pakialam sa career ng mga congressmen. Puro lang sila allegations. Wala pa namang napapatunayan eh. Kaya nga merong proceedings. If we all know, Vice President Sara still ongoing investigation on the Commission on Audit. Sila yung may karapatang mag-imbestiga. Kaya isabatas na lang natin. Hindi yung impeachment na lang palagi yung nasa isip natin. Sobrang daming mga, alam mo yung, dapat na pagtuunan ng pansin, lalo na yung kahirapan natin sa Pilipinas. At alam mo ba, meron ding nagsabi, alam mo yung mga impeachment complainants na hindi na lang daw puro peace. Kasi paano daw magiging peaceful yung bansa natin kung palaging kung hindi daw natin sila i-hold accountable sa mga ginawa nila. Yung question ko naman is, paano naman magiging peaceful yung Pilipinas kung palagi na lang kung palagi na lang silang nag-uudyok
ng pagkakahati-hati ng mga Pilipino. Katulad nitong impeachment na to. Nagbibigay lang to ng kaguluhan eh. Nagbibigay lang to talaga ng, alam mo yung kahirapan. Nagbibigay lang to ng another problem sa Pilipinas. Kaya naku. Andun din kasi yung legal question na, di ba syempre magtatapos ang Kongreso, mag-e-eleksyon. Kaya pa ba nung panahon? Pagkatapos ng election it will be an entirely new Congress. Yun! It will be an entirely new Congress sa alam mo yung pagbabalik after the election sa 20th Congress. So it is a big question. Yun yung tanong ng lahat. After the election, kung matutuloy pa rin ba yung impeachment, 'di ba? Kasi bagong set ng mga congressmen eh. An endorser of the second impeachment complaint insists there is no better time to tackle the impeachment complaints than now. Ito rin si Franz Castro, hindi din nagpapatinag. Talagang he is insisting. Ito daw yung tamang panahon, perfect timing na ipagpatuloy daw yung impeachment complaint. Ngayon na yung time. At hindi rin tayo nakakasiguro kasi sa 20th Congress. Oh, 'di ba? Hindi daw tayo nakakasiguro sa 20th Congress. Kaya pinapamadali nila yung yung impeachment proceedings kasi hindi sila nakakasiguro sa 20th Congress kung pabor pa ba yung mga congressmen sa impeachment. Ito, pakinggan natin. Kung ang magiging decision pa rin ay for impeachment, baka magbago na rin dahil alam naman natin, after the midterm election, ang pinaghahandaan na rin yan ay presidential election. Oh, 'di ba? So takot na sila. Kaya nga palaging kung naririnig mo sa lahat ng balita, palagi na lang nananawagan yung mga impeachment complainants na 'yan na pabilisin yung process kasi nga malapit na yung election at hindi na yan mabibigyan ng panahon. Imagine, hanggang ngayon nasa sa Office of the Secretary General pa rin yung mga impeachment complaints. At after that, ifo-forward siya sa Speaker. Before, hindi pa yan mafo-forward kasi meron pa silang iniintay na fourth impeachment complaints na galing daw sa House of Representatives. At ito daw yung pag-asa nila. Alam mo kasi they will gather 1/3 daw ng signature ng mga House of Representatives para ma-fast track, para mapabilis yung impeachment process at ma-forward sa Senate. Yun yung goal nila ngayon. Alam mo, hindi talaga ako naniniwala dyan kasi pag yung isang congressman ay i-endorse na yung impeachment, nako, matakot na lang siya sa mga INC or hindi lang naman talaga INC, sobrang dami ng supporters ng Duterte administration. Sobrang dami talagang supporters ng mga Duterte. Alam mo yung mga nagsusuporta lang naman sa kanila is yung nasa Luzon lang naman eh. Alam mo yun? Naku, kaya pinapadali nila. Kasi takot na sila na wala ng time. Kasi sa 20th Congress, iba naman yung set ng mga congressmen. Naku, di ba sabi pa nila after ng election, after ng midterm election is yung mafo-focus na naman yung mga tao or yung mga mambabatas sa presidential election. Totoo yun. Kaya hindi na talaga mabibigyan pa ng panahon yung impeachment process na yan. Kaya hindi na lang sila maghintay na matapos yung term ni VP Sara. Alam mo yung atat na talaga silang umupo yung manok nila.
In an open letter by representatives of the 3 impeachment complaints, they reminded lawmakers that demanding accountability tingnan from nyo, 'di ba? Lahat ginagawa nila sa post, sa mga interviews, sa mga rally, palagi talaga nilang pinagsisigawan na padaliin yung impeachment process. At alam mo, sinasabi nila sa Kongreso na gampanan ninyo ang inyong constitutional na tungkulin ng may tapang at integridad, ang kasaysayan ang hatol sa inyong determinasyon o sa inyong pananahimik. So, they're addressing it to the congressmen kasi nga, yung mga congressmen, sila yung magsisignature. Sila yung mag-i-endorse ng impeachment complaint. So, kung meron silang mahikayat na 103, kasi yun yung 1/3 ng House of Representative members, aakyat ka agad sa Senado yung impeachment complaint. Kaya yan, palagi nilang sisigawan, palaging nasa post, nasa mga rally, na paulit-ulit talaga na sinasabi nila na, yung mga congressmen, gampanan ninyo ang inyong mga constitutional na tungkulin ng may determinasyon, di ba? Yun yung paulit-ulit na sinasabi nila. Kasi nga, takot sila na hindi matuloy yung impeachment proceedings this Congress. Kasi pag natapos to after the election, yun na nga sinabi ko kanina, di ba? Ibang set ng congressmen na naman. Malacanang on Thursday reiterated that President Ferdinand Marcos Jr. has not changed his position against efforts to impeach the Vice President. Di ba nga, si Presidente nga ayaw pa rin niya eh. Pero alam mo, meron din nga kung ano dito eh. Pero sa tingin ko, drama lang ni Marcos na ayaw niya sa impeachment. Pero, nako, sa bahay nila, sayang-saya yan. Pag sila na lang, masaya yan. Sa nangyayaring impeachment. If I know, pinupush pa niya yung impeachment na yan eh. Siyempre, sa harap ng mga tao, sa paningin ng mga tao, para marami pa ring sumimpat siya sa kanya kasi nga maraming supporters ang Duterte, kaya sinasabi niya yan na ayaw niya sa impeachment. O kaya nga sabi ni Juan Ponce Enrile, sabi niya dito sa post niya, impeachment daw is just a constitutional legal process to remove a government official from his office if there is a ground and evidence to support it. Pero alam mo, yung totoo, kaya merong impeachment na nangyayari kasi natatakot sila na tumakbo si Vice President Sara for president sa 2028 election. Kasi pag na-impeach siya ngayon, hindi na siya makakatakbo sa 2028 election for president. Pwede siyang tumakbo, I guess, in the lower positions, but not for president anymore. Kaya, alam mo, kaya talaga pinupush nila yan eh. At ito din yung mga grupo na pro-impeachment magrarally. At kasama nila si... The pro-impeach Sara vloggers made the announcement through an online poster. The pro-impeachment rally is in contrast to last weekend's Iglesia ni Cristo Peace Rally, which was... At yung mga vloggers na pro-impeachment, mag-rally din kaya tayong mga vloggers na pro-Duterte. Diba? Rally na yan. As opposing moves to impeach the Vice President. Former Senator and anti-Duterte critic Sonny Trillanes says his Magdalo party list will join the January. Nandito din yung si Sonny Trillanes na gustong i-impeach si Sara. Talaga to sila? Anti-Duterte. Naku, against kay Duterte talaga tong si Sonny Trillanes ng Magdalo party list. Kaya, naku, wag na.